Magandang araw po mga kaguro. So ngayong araw po na ito, may panibago po akong ang iba sa inyo alam na ito, pero may share lang ako kung paano ko ito ginawang trading letters. Magagamit po ito sa ating mga lalong-lalo na sa ating mga kindergarten at saka grade 1. Pwede rin po magamit ito sa pre-ELM. Ayan. So ang mga material ko po dito ay mga used na envelope, then thread or string, pwede rin po. Then kahit yung mga lumang mga folder, pwede po yan. Or else pwede po tayong mag-print ng letters, then ating siyang ikakat natin yung letters, then after nun pwede po nating i-laminate, then i-cut out ulit, mas mabilis. Pero ito, kung marunong po kayong mag-cut out ng mga letra, pwede rin po ganito, kasi mahirap pong mag-cut lalo na pag illustration board at saka cartolina, carton I mean. Yung cartolina naman manipis siya. Kung gagamit tayo ng cartolina at saka bond paper or art paper, kailangan po natin i-laminate or gumamit tayo ng tawag nito, packaging tape, yung clear. Opo, yung clear. Pero dito ang ginamit ko lang, hindi ko na siya tinape or kaya nilaminate. Tigas-tigas na mga folder at saka yan, kinat out ko, upper case na siya. Parang nakamat up yan. Ginamit ko na lang, yung mga luma kong envelope. Tapos, binutasan ko yung bawat gilid ng letter C. At saka, buong paligid niya. Gumamit po ako ng puncher sa pagbutas. I-estimate lang natin kung ano yung mga distansya. Pwedeng 1 inch or wag masyado kasing dikit-dikit yung mga butas. Pwedeng mga 1 inch or 0.5 inch. Pwede na siya. Po. Then, pinaris-paris ko lang siya. May uppercase, may lowercase na alphabet. Palibot po yan. Ayan, letter C. Baliktad. Sa camera kasi. Opo. Then, gumamit naman ako sa lowercase naman ng letter C. Yung front page ng envelope, hinati ko sa 4. Yung una kong nagawa is letter B. Ito naman, letter B, lowercase at saka uppercase. Pwede po tayong makagawa nito kahit yung mga lahat ng letra para ma-identify nila yung letra. Kasi yung bata, mas natututo sila po kapag alam naman po natin na mas natututo ang bata kapag hands-on silang gumagawa. Kaysa ipapa-identify lang natin yung letra, tapos mas nagre-retain po kasi sa mga bata ang kanilang pinag-aaralan kung habang may ginagawa sila, habang itinuturo natin na yan ay letrang C. Habang ginagawa nila, habang nagtitread sila, parang nagtatahi-tahi lang, tahi-tahi. Alam nila, itatanong natin sa kanila, anong letra yan? Or sasabihin natin sa kanila na yan ay letrang C. Malaki at saka yung maliit. Uppercase at lowercase. Malalaman nila agad, magre-retain sa kanila, lalo na yung mga batang kailangan pang i-develop ang kanilang psychomotor domain. May mga bata kasi tayo na kapag sinabi lang natin na ito ay letter C, pinakita natin letter C, madali silang natututo. Mayroon din naman, kailangan talaga ng mas nagre-retain sa kanilang isip na yan ay letter C or anong letra yan kapag may ginagawa sila. Opo, kahit di naman ako, mas gusto ko may ginagawa ako.
habang habang kaya hindi lang habang ina-identify natin kung anong bagay yan. Mas clearer sa atin, mas nalalaman natin yan kapag may ginagawa tayo. May mga hands-on activities tayo. Pwede po natin itong magamit sa after ng class, parang uwian na siya sa katapusan ng ating klase, or habang nag-aantay sa kanilang mga sundo, nasa loob lang sila ng ating classroom, pwede itong magamit, or depende sa leksyon natin. Gumamit ako ng yarn dito, color blue po. So magagamit din natin ang color identification o blue at saka yung folder na envelope natin na ginamit, pink. So ito ang objective natin, to identify the color, and then alphabet recognition, then yung psychomotor naman niya, hand coordination. Ayan. So mas maigi kung susukatin natin muna yung string sa buong letra na yan, sa buong letra in any letters, then yun ang sukat ng string. Kaysa mag-estimate lang tayo, mahirap sa paghugot-hugot ng mga bata habang sila ay nagtatahi. Pwede rin tayong mag-integrate dito sa mathematics, o kung ilan ang butas na pinasukan ng string, ng yarn. O diba? Maganda yung may integration tayo ng color identification, then ano pa ba? Number integration, mathematics, then sa naman, psychomotor, din pwede rin yung patience din nila na di-develop dito. Maganda kasi ito. Maraming pwede nating i-integrate. Yung patience habang nagtitrade siya, nagtatahi siya. O diba? Hanggang sa matatapos ba niya yan ng inilaang oras para sa kanya? Mahaba ba ang pasensya ba niya? Hindi ba siya nagagalit hanggang sa matapos itong ginagawa niya? Tapos, pwede mo rin itanong anong color yan? Anong color ng letra na yan? Habang nagtatahi ka, ilan ang butas? Ilan ang butas niyan? Pang ilang butas na yan na pinasukan niya ng yarn? Anong kulay ng yarn na yan? Maganda, as in maganda po ito. Kailangan lang mag-ingat sila, hindi maano yung string, magka-buhol-buhol. Kailangan hindi yan mabuhol-buhol yung string. Nadidevelop din nila yung hindi pagiging maingat. Nadidevelop ang pagiging maingat nila. So, maganda. Marami tayong pwedeng ma-integrate dito sa ginagawa nila. As in, mag-i-enjoy yung mga bata nito. Makikita natin, magre-retain sa kanila, lalo, kung anong letra, yung kanilang pinag-aralan sa pamamagitan ng activity na ito. Pwede magamit po ito mula pre-ELM hanggang grade 1. Pwede mo ring i-integrate yung phonetic awareness, anong tunog niyan, yung letrang C, anong tunog ng letra na yan. Magsasound na, ituturo mo, ito ay ang tunog niya, ito ay letrang C na may tunog na dalawa ang tunog niya. Magtutunog lang ang C kung ang kasunod na letra ay E at I. Kapag O, U at A naman, ang tunog niya ay I, K. So,
ipapa-realize mo rin, kung ipapaalala mo rin sa kanila kung kailang tinutunog ang tunog ng ng letrang C at saka yung tunog na K. May mga bata kasi nagtatanong, Ma'am, bakit dalawa po ang tunog? Kailangan lang po natin i-explain. Ayan, tapos na po tayo letter C. Yan, tapos natanggalin nila yan. So, salamat sa panonood.